In this video, pag-usapan muna natin ang role ng personality sa trading. Ito yung area ng trading system na hindi masyadong itinuturo pero malaki ang epekto kung bakit nagiging successful and unsuccessful ang isang trader. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Kung matagal-tagal na kayong nag-aaral ng trading, malamang narinig nyo na sa iba, hanapin nyo yung trading style na babagay sa personality nyo. Although naririnig natin ito, pero we don't really understand kung ano ang ibig sabihin nito. Especially yung mga nagsisimula pa lang. Akala kasi nila na merong magic indicator or secret strategy na ginagamit ang mga profitable trader na ayaw nila ipaalam. At ang kailangan lang nila gawin ay malaman ito and then yun na, magiging successful na sila dito nang walang kahirap-hirap. Well, kahit si Larry Williams pa ang magturo sa'yo, hindi mo makokopya ang success niya lalo na kung meron kayong mismatch of personality. Kasi yung experience na dinanas niya sa buhay, kaya siya naging mahusay sa trading ay hindi mo mararanasan sa talang buhay mo. Kasi bawat tao ay may kanya-kanyang personality. And the personality of a human, meron siyang vital role na ginagampanan sa ating pagtitrade. Katulad ng risk tolerance. Meron tayong kanya-kanyang risk tolerance. Yung tipong conservative approach pa lang sa akin ay pwedeng aggressive na sa'yo. So meron ka agad mismatch. Sa discipline and patience, gaano kahaba ang disiplina mo at pasensya kung ikukumpara sa mentor mo. At hindi malalaman yun ng mentor mo. Ang tanging makakasagot lang niyan ay ikaw. At hindi niya pwedeng ipilit na ganito, ganyan, tapos hindi ka naman pala komportable. So another mismatch of personality. How about emotional stability? Ikaw ba yung tipo ng tao na balat sibuyas at masyadong emosyonal? Yung masyado ka agad apektado kapag bumagsak ng 1% yung market, nagpapanik ka na. So ang mga karakteristik na yan ay hindi kayang ipasa ng kahit sinong mentor or iniidolo nyo na trader na kapag binigyan niya kayo ng trading strategy ay okay na. No. Maraming nakakaapekto sa ating decision making para i-implement ang strategy na yon kasi trading is not all about trading strategy. Parte lang yan ng isang trading system at ang pinag-uusapan natin is another part of it, which is your personality. And the problem is marami sa atin, we don't know kung anong personality meron tayo sa pagsisimula natin sa ating journey. At ang nangyayari, nadidiscover natin yon after years of experience. However, maraming mga trader ang hindi naaabot ang level na yon kasi they quit early. And again, kayo lang ang nakakaalam kung anong personality meron kayo. Yung nakasanayan nyong gawin nung bata pa kayo, environment and early influence, education, etc. Yan ang bubuo sa inyong trading style, risk management, and the way you approach the market. So bibigyan ko kayo ng example kung ikaw yung isang uri ng tao at a young age, natuto ka na agad magsugal. Mga simpleng tong-its lang, text money, kasi ito yung ginagawa ng mga nasa paligid mo. At meron kang na-develop na habit dito, na ipupusta mo ang lahat kasi minsan nananalo ka. You know the feeling of excitement of winning at ikaw yung tipo ng tao na wala kang pakialam kahit matalo ka. Kasi ganun ang tingin mo sa buhay ay parang sugal. So that behavior on your early stage of life, masasama yan sa bubuo ng personality mo. At kapag pinasok mo ang trading, then dala-dala mo yan. You will be an aggressive type of trader na hindi sanay mag-manage ng risk. Kahit matutunan mo ang risk management, you will be having a hard time to implement it. Maihahalin tulad natin yan sa puno na baluktot ang pagkakatubo at kapag malaki na ito, hindi na siya ganun kadaling ituwid. Pero hindi natin sinasabi na hindi na mababago yon because anyone can change. Pero it requires a lot of hard work at mas matagal mo itong magagawa kumpara sa mga taong lumaki sa ibang environment. Katulad ng mga conservative type of trader. Nagiging conservative sila dahil ito yung itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang or ito yung influence ng mga tao na nasa paligid nila or dahil na rin sa experience. Posibleng ang isang tao ay lumaki sa hirap, sa kanyang karanasan ay natuto siyang magtipid
alam kung kailan lang gagastos. Laging pina-priority ang pangangailangan ng pamilya bago ang luho. So yung mga ganong tipo ng tao kapag pinasok nila ang trading, meron na silang good foundation on risk management. Kasi na-develop na nila yon bago pa sila ma-expose sa trading. And also discipline. Kung ikaw, yung tipo ng tao na laging merong New Year's resolution na hindi natutupad, merong mga planong hindi nagagawa, kahit mga maliliit na bagay lang, lagi mong ipinagpapaliban, then you will be having a hard time in trading kasi kailangan dito ng disiplina, and discipline is painful. Madaling sabihin na magiging disiplinado na ako, pero kung sa tinagal-tagal mo sa mundong ito, hindi ka disiplinadong tao, then paano mo masasabi na magiging disiplinado ka sa pagte-trade kung sa maliit na bagay ay hindi mo nagagawa? At ito naman yung advantage ng ibang mga tao na goal achiever. Yung mga tao na nagagawa talaga nila yung mga bagay na gusto nila. Kapag may sinabi sila, magagawa nila ito. Nagsimula yan sa mga maliliit na bagay. Like for example, nung bata ka pa, ikaw yung tipo ng tao na sinabi mo sa sarili mo na bago ako maglaro, tatapusin ko muna ang homework ko. At kapag nagawa mo yan at naging habit, that's discipline. Mahalaga din ang ginagampanan ng mga magulang natin dito. Kung pinalaki tayo na disiplinado, then sa pagtanda natin, dala-dala natin yon. At kung ang isang taong disiplinado habang bata pa lang, sa kanyang paglaki ay na-discover niya ang trading, then mas magiging madali sa kanyang sumunod sa kanyang trading plan and strategy because that person has a good foundation of discipline. Kaya maswerte yung mga tao na ipinanganak na ang magulang nila ay marunong mag-invest, may malawak na understanding about finance, and have a good values. Kasi naipapasa nila yan sa kanilang mga anak. So knowing your personality is very important sa mundo ng trading. Some people may not understand it yet, lalo na yung mga sobrang newbie pa lang sa pag-trade, and most trader will not understand it. Kasi karamihan, hindi umaabot sa level na mauunawaan nila ito. So ito yung area na nadidisregard ng marami na mga nagsisimula pa lang sa trading. 90% kasi na nagkalat na trading tutorial sa internet ay nakafocus lang sa trading strategy. At hindi sapat yon para mag-level up yung trading game nyo. Kaya nagtataka yung iba, kahit pareha sila ng trading strategy na ginagamit ng kilala niyang profitable trader, ay hindi niya magawa. Lagi pa rin siyang talo. Well, baka merong mismatch of personality. Nagkaroon na ng experiment dito kung nabasa nyo yung librong The Way of the Turtle ni Curtis Faith, kung saan merong na-launch na experiment at ang layunin nun ay malaman kung pwede nga ba maituro ang trading success. Famous experiment ito na naganap noong 1980s na kinandak ng mga trading legends sa katauhan ni Richard Dennis and William Eckhart, dalawang successful commodity traders. Pumili sila ng 20 student na may iba't ibang personality and background. Binigyan ang mga student ng intensive training. Itinuro yung specific trading system na gagamitin nila. Remember, ang ibinigay sa kanila na trading system ay subok na. At binigyan din sila dito ng account na kanilang ima-manage. So it's overall trading system at syempre kasama na din dyan ang risk management. Pero kahit ganun, meron lang silang iisang trading system pero hindi lahat naging successful sa experiment na ito. 10 lang sa kanila ang naging consistent successful. Patunay lang na trading is a skill na pwedeng matutunan. At patunay din na may mga tao na kahit ibigay mo na ang lahat ay hindi pa din magiging successful dito. At dahil yon sa pinag-uusapan natin, ang personality. Individual personal discipline and emotional control na nakakaapekto sa kanila para sumunod at maging disiplinado. Now, kung matagal na kayong nagte-trade, hindi pa rin kayo profitable at na-try nyo na lahat ng trading strategy, maybe it's time to check on your personality. Kaya napaka-importante ng pag-journal kasi dito mo matatrack ang behavior mo sa pagte-trade. At para sa mga newbie naman or nagbabalak magsimula mag-trade, it's important to know also your personality and don't focus only on trading strategy. Okay? So yun lang ang video natin for today at sana may napulot kayo dito kasi madalas lang ito sinasabi ng iba pero they never fully discussed. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.